Sa tahimik na libis sa isang liblib na barangay sa Palawan, bigla akong hindi makahinga. Ang katawan ko ay namanhid. Kasabay nito, isang estrangherong Pilipino ang mabilis na tumakbo palapit. Iginulong niya ang manggas ng aking blusa at siniyasat ang aking braso. Itinaas niya ang kwelyo ko para tingnan ang aking leeg. Wala akong masabi. Ang katawan ko'y ayaw sumunod, at ang paningin ko'y unti-unting dumilim. Hinawakan ng lalaki ang aking pulso, bigla ang ibinuka ang aking bibig, at may ipinasok siyang isang bagay, isang mapait na likido. Puno ng pait ang aking bibig, at ang lalamunan ko'y tila nasusunog. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso. Bumalik ang aking hininga, at dahan-dahang nagbalik ang aking malay. Ano ba talaga ang nangyari? Hayaan ninyo akong ikuwento sa inyo. Ako si Aimé Dupont, 25 taong gulang mula sa Paris, France. Ang aking ama ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng kosmetiko, kaya't hindi ko na kailangang problemahin ang pananalapi. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin, ang matindi kong alerhiya. Noong 7 taong gulang ako, nagkaroon ako ng matinding reaksyon sa pollen, halos hindi ako makahinga at inabot ako ng 1 linggo sa Intensive Care Unit ICU. Simula noon, gusto na akong ikulong ng aking mga magulang sa bahay. Huwag lumabas, huwag kumain nito, huwag hawakan iyan. Labis ko itong kinamuhian, kaya't sa edad na 20, sinimulan kong maglakbay sa mundo. Sinubukan nila akong pigilan, ngunit hindi sila nagtagumpay. Gusto ko ng kalayaan. Sa ngayon, nakabisita na ako sa mahigit 30 bansa. Siyempre, kailangan kong laging dala ang aking epinephrine auto-injector at gamot sa alerhiya. Sa pagkakataong ito, narito ako sa Pilipinas. Nag-umpisa ako sa Maynila, na interesante, ngunit mas gusto ko ang mga lugar na tahimik, kaya't nagtungo ako sa Palawan. Pumunta ako sa isang liblib na barangay sa tabing dagat. Halos walang mga turista, tanging mga matatanda lamang ang nakikita ko. Naglalakad ako sa isang libis doon. Katapusan ng Setyembre, maganda ang panahon at malamig ang hangin. Tamang-tama para sa isang mag-isang naglalakad, walang nag-aalala sa akin, walang pumipigil. Ngunit biglang may tumusok sa aking batok. Noong una, akala ko'y lamok lang at pinalo ko, ngunit kakaiba ang kirot, hindi tulad ng kagat ng karaniwang insekto. Hinawakan ko ang leg ko at may maligamgam akong naramdaman, dugo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, inakalang hindi iyon seryoso, ngunit pagkalipas ng 5 minuto, nagsimulang mangati ang aking leeg at nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Tumigil ako at hinaplos ang aking leg, mabilis itong lumalaki. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas at ang hininga ko'y bumilis. Mabilis kong kinuha ang gamot sa alerhiya mula sa aking bag, ngunit nanginginig ang aking kamay. Sinubukan kong buksan ang takip ng lalagyan, ngunit wala akong lakas. Nagsimulang lumabo ang paningin ko. Ang lalagyan ng gamot ay nahulog sa lupa at gumulong palayo. Sinubukan kong yumuko upang kunin iyon, ngunit sa sandaling iyon, nanghina ang aking mga binti. Boom boom. Lumuhod ako, at ang aking mga palad ay nakasayad sa lupa. Gusto kong huminga, ngunit ang aking lalamunan ay tila sinasakal, pawing pagsinghap lamang ang nalabas. Ang aking katawan ay tumumba sa gilid, ang paningin ko'y dumilim. Ang aking tainga ay umuugong. Namamanhid ang aking mga labi, at naramdaman kong lumalamig ang buo kong katawan. Ito ay mapanganib. Binalikan ko ang alaala noong 7 taong gulang ako, ang puting ilaw sa kisame ng ICU, narinig ko ang pag-iyak ng aking ina, noong sinabi ng doktor na mamamatay siya kung huli lang ng kaunti. Katulad din ngayon, pinikit ko ang aking mga mata. Wala na akong lakas para idilat ang mga ito. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na tibok ng aking puso, na tila humihina na. Doon, narinig ko ang yabag ng isang taong tumatakbo. Mabilis na yabag, pagkatapos, may humawak sa aking balikat. Boses ng lalaki, na tila nagmamadaling may sinasabi, ngunit nasa Tagalog hindi ko maintindihan. Sinubukan kong idilat ang aking mga mata, ngunit napakabigat ng aking mga talukap.
Kinapa ng lalaki ang aking leeg, na tila tinitingnan ang pulso. Pagkatapos, walang pag-aatubili, iginulong niya ang manggas ng aking jacket mula pulsuhan hanggang siko. Nakalantad ang aking braso sa sikat ng araw. Ang pula at namamaga kong hives. Iyon ang marka na bumabagabag sa akin sa loob ng mahigit 10 taon. Ngunit ngayon, mas malala pa ang namamaga at pulang patse ay nagsama-sama upang bumuo ng malalaking blotches. Inikot ng lalaki ang aking braso, tiningnan ang loob ng pulsuhan, ang liko ng siko. Pagkatapos, ganito rin ang ginawa niya sa kabilang braso. Pareho ang kalagayan ng dalawang braso, ngunit hindi tumigil ang lalaki. Hinawakan niya ang aking pantalon at iginulong hanggang sa aking binti una ang kaliwa. Ang maputing balat ay puno rin ng pulang patse. Ganito rin ang kanan. Siniyasat ng lalaki ng mabuti ang bukong-bukong, binti, at likuran ng tuhod. Sa aking malabong kamalayan, nalilito ako. Isang estrangherong lalaki ang nagbubukas ng aking braso at binti. Ngunit wala akong lakas para gumalaw o lumaban. At ang kamay ng lalaki ay mahinahon. Kahit nagmamadali, maingat siya. May binulong ang lalaki na sa Tagalog ngunit wala akong naintindihan. Tiningnan din niya ang aking leeg, bahagyang ibinaba ang kwelyo ng aking blusa upang tingnan ang batok at collarbone. Namumula rin iyon. Inalalayan ng kamay ng lalaki ang aking likod at maingat akong inalalayang umupo. Ang aking ulo ay nakasandal, ngunit inalalayan ng lalaki ang aking leeg. May isang bagay na tumama sa aking mga labi, tila isang maliit na bote. Ibinuka ng lalaki ang aking bibig at ipinasok ang likido. Mapait labis na mapait at naramdaman kong dumaloy iyon sa aking lalamunan. Umubo ako dahil tila barado ang aking lalamunan at hindi ako makahinga, ngunit marahang tinapik ng lalaki ang aking likod, dahan-dahan at may ritmo. Bigla, naramdaman kong bumukas ang aking lalamunan. Pumasok ang hangin sa aking baga. Huminga ako ng malalim, muli, at muli. Kahit malabo ang paningin ko, nakita ko ang mukha ng lalaki. Isang Pilipinong lalaki, mukhang nasa huling bahagi ng 20s. Maitim ang buhok, may matalas na contour ang mukha, at may butil-butil na pawis sa noo. Kinapa niyang muli ang aking pulso at tumango. Ekspresyon ng pag-alala. Gusto kong magsalita, magpasalamat, ngunit walang boses na lumabas, nanginginig lang ang aking mga labi. May sinabi ang lalaki. Nasa Tagalog pa rin, hindi ko maintindihan. Ngunit sa tono, nahulaan ko, ayos na. Ligtas ka na ngayon. Ngunit hindi ako maayos. Ano ang ipinainom niya sa akin? Sino ang lalaking ito? Nasaan ako? Muling nagsimulang lumabo ang aking paningin. Binuhat ako ng lalaki. Kahit magaan ako, hindi siya mukhang nahihirapan. At nagsimula siyang maglakad patungo sa isang lugar. Nawalan ako ng malay sa kanyang mga bisig. Hindi ko alam kung gaano katagal. Naramdaman kong umuuga ang aking katawan. May nagdadala sa akin. Naririnig ko ang regular na yabag ng lalaki at ang kanyang paghinga na tila nahihirapan. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Pagkatapos, inilagay ako sa isang malambot na lugar at naramdaman kong kinumutan ako. Muli akong nahulog sa isang malalim na kadiliman. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang kakaibang kisame, kisameng gawa sa kahoy. Mukha itong luma, may mga bitak, at kupas na ang kulay. May matapang na amoy-amoy ng gamot. Hindi gamot, kundi parang pinatuyong damo, mapait at astringent na amoy. Dahan-dahan akong bumangon. Mabigat ang buo kong katawan, at nahihilo ako. Tiningnan ko ang paligid. Isang maliit na silid. Ang dingding ay may nakasabit na mga anting-anting na may kakaibang sulat Latin script o sinaunang baybayin, na ngayon ay alam kong simbolo ng albularyo. Ang mga estante ay puno ng mga bote ng salamin kayumanggi, berde, transparent. May laman ang mga ito, ngunit ayaw ko nang tingnan ng mabuti. Bumukas ang pinto, siya ang lalaking nagligtas sa akin sa libis. May dala siyang baso ng tubig. Iniabot niya sa akin ang baso, hindi ko iyon kinuha. Tinitigan ko lang siya, tinitigan din ako ng lalaki. Walang emosyon. Malamig ang pakiramdam.
Inilagay niya ang baso sa mesa at sinubukan niyang hawakan ang aking braso. Hinila ko pabalik ang aking kamay. May sinabi ang lalaki sa Tagalog. Umiling ako para ipahiwatig na hindi ko naiintindihan. Bumuntong hininga siya, kinuha ang kanyang telepono sa bulsa at nag-type ng ilang salita. Ipinakita niya sa akin ang screen. Translation app. Nakasulat sa French, hayaan mong tingnan ko ang iyong braso. Kailangan kong suriin. Nag-alinlangan ako, ngunit matindi ang tingin ng lalaki. Imposibleng tanggihan, dahan-dahan kong iniabot ang aking braso. Hinawakan niya ang aking pulsuhan ng maingat, at sinuri ng mabuti ang aking braso. Nagulat ako. Ang pulang hives na nakita ko sa libis ay naglaho na. Hindi lang naglaho ang mga peklat na bumabagabag sa akin sa loob ng mahigit 10 taon ay naglalaho na rin. Nakatayo ako sa harap ng salamin, iniikot ang aking braso at tinitingnan iyon, hinaplos ko. Makinis. Ang balat na dati magaspang ay naging patag, hindi ka pani-paniwala. Kinuha ng lalaki ang kanyang telepono, gumaling. Uminom ka pa ng gamot sa loob ng 2 araw. Tinitigan ko ang lalaki, at sa nanginginig na boses, nagtanong ako, ano ang ipinainom mo sa akin? Hindi naintindihan ng lalaki ang sinabi ko, kaya't kinuha ko rin ang aking telepono at nag-type. Ano ang gamot na ipinainom mo sa akin? Tiningnan ng lalaki ang screen at lumabas ng silid. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya na may dalang maliit na kayumangging bote. May etiketa ang bote, nakasulat sa Tagalog. Kinuhanan ko iyon ng larawan at inilagay sa translation app. Nang lumabas ang mga salita sa screen, naramdaman kong huminto ang aking hininga. Ginintuang uod saka extract. Ano iyon? Muli akong nag-search, ginintuang uod saka o cordyceps. Ang lumabas sa resulta ng search, cordyceps. Isang organismo na kalahating uod, kalahating damo. Tiningnan ko ang lalaki. Walang emosyon pa rin ang mukha niya. Tumayo ako. Kahit nahihilo, nagtiis ako. Ipinakita ko ang telepono sa mukha ng lalaki. Ang screen ay nagpapakita ng larawan ng cordyceps, isang nakakakilabot na bagay, mukhang insekto at halaman. Ipinakain mo sa akin iyan. Nanginginig ang aking boses. Galit ako. Hindi, takot. Tumango ang lalaki. Pagkatapos ay binuksan niya muli ang translation app. Iniligtas kita. Kung huli pa ng 5 minuto, patay ka na. Halos huminto na ang iyong puso. Hindi ka maililigtas kung wala ang gamot na ito. Wala akong masabi. Ngunit ayaw kong tanggapin na kumain ako ng isang uod damo. At ang taong ito, iniligtas niya ako. Hinanap ko ang aking bag, na nasa tabi ng kama. Kinuha ko ang bag at naglakad patungo sa pinto. Hinarangan ako ng lalaki. Hindi pa. Kailangan mong obserbahan sa loob ng 2 araw pa. Ipinakita niya ang screen ng translation app sa akin. Tinulak ko ang lalaki. Dahil sa wala akong lakas, hindi man lang siya gumalaw. Pakialis, sabi ko sa French. Hindi niya siguro naintindihan, ngunit sapat na ang tingin sa aking ekspresyon. Umalis ang lalaki. Ngunit ito ang huli niyang sinabi. Kung mangati ng matindi ang braso mo, bumalik ka. Hindi ako sumagot, lumabas lang ako ng pinto. Sa labas, isang tahimik na nayon, siksikan ang mababang mga bahay. Makipot ang kalsada. May isang lola na tumitingin sa akin ng kakaiba. Lumingon ako at nakita ko ang karatula, Klinika ni Mateo, sentro ng halamang gamot. Sa ibaba, nakasulat sa maliit na letra, mga gamot, Mateo Reyes. Mateo Reyes. Tandaan ko ang pangalang iyon, at nagpasya akong hinding-hindi na babalik. Ngunit pagkatapos ng 2 araw, napilitan akong kumatok muli sa pinto ng klinika. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa tinutuluyan kong homestay sa nayon. Labis na nangangati ang aking braso. Alam kong hindi ako dapat magkamot, ngunit hindi ko mapigilan. Pagkagising ko sa umaga, dumudugo ang aking braso. May mga marka ng kuko. Tumingin ako sa salamin. Namamaga rin ang aking mukha. Namumula ang aking mga talukap at namamaga. Nangangati rin ang aking leeg.
Kinuha ko ang gamot sa alerhiya mula sa aking bag. Galing sa France. Ang gamot na iniinom ko sa loob ng 10 taon. Uminom ako ng 2 tableta. Ngunit wala itong epekto. Pagsapit ng hapon, mas matindi ang pangangati. Nagsimula na ring mangati ang aking mga binti. Mas lalo kong kinamot, mas lalong lumala. Kinuha ko ang aking telepono at nag-video call sa aking kaibigan sa France. Lumabas ang mukha ni Cecile sa screen. Ay May, ayos ka ba? Anong nangyari sa mukha mo? Itinuon ko ang kamera sa aking braso. Ang mga pulang patse at kalmot ay kitang-kita. Sumigaw si Cecile. Diyos ko, ano iyan? Nagpunta ka na ba sa ospital? Bumuntong hininga ako at ipinaliwanag ang nangyari kahapon. Ang pagkahimatay sa libis, ang pagliligtas ng Pilipinong lalaki, at ang pagpapakain niya sa akin ng ginintuang uod saka. Hindi makapaniwala si Cecile. Cordyceps, pinakain ka niya ng uod. Ay May, baliw ka ba? Pumunta ka na sa ospital. Umuwi ka na sa France. Gusto ko ring gawin iyon, ngunit may kakaiba. Kahapon, nang lumabas ako sa klinika, gumagaling ang aking braso. Ngunit nang hindi na ako uminom ng gamot, lumala ito. Baka talagang epektibo ang gamot na iyon. Sinabi ko kay Cecile na mag-oobserba pa ako ng 1 araw. Kung hindi, pupunta ako sa ospital. Nagali si Cecile, ngunit ibinaba ko ang tawag. Nang gabing iyon, tumawag ang aking ina. Malamang na sinabi ni Cecile sa kanya. Nanginginig ang boses ng aking ina. Ay May, pumunta ka na sa airport ngayon. Ibubukod ko ang tiket mo. Nay, ayos lang ako. Sinubukan kong sumagot ng masigla. Anong ayos? Ipinadala ni Cecile sa akin ang litrato. Nakita ko ang braso mo. Ang boses ng aking ina ay may halong luha. Sumakit ang dibdib ko. Hindi malilimutan ng aking ina ang nangyari noong 7 taong gulang ako sa ICU. Naalala ko rin kung gaano siya umiyak noon. Nay, ayos lang talaga. Pupunta ako sa ospital bukas. Pangako. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, May, pakiusap. Makinig ka sa akin. Ikaw ang lahat sa akin, halos maiyak ako. Alam kong nag-iingat ako. Ibinaba ko ang telepono at humiga sa kama, nakatingin sa kisame. Labis na nangangati ang aking braso, ngunit hinigpitan ko ang aking kama at sinubukang huwag magkamot. Baka nagkamali ako, baka tama ang sinabi ng lalaking Pilipino. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Nagtanong ako sa may-ari ng homestay, may ospital ba rito sa malapit? Umiling ang may-ari. Probinsya ito ma'am. Wala kaming malaking ospital. Kailangan pang magmaneho ng 1 oras. 1 oras. Bumuntong hininga ako. Bakit? May sakit ka ba? Nag-aalala siyang nagtanong. Ipinakita ko sa kanya ang aking braso. Nanlaki ang mata ng may-ari. Ay, alerhiya ba iyan? Nagpunta ka na ba sa klinika ni Mateo? Tumango ako. Nagpunta ako, pero binigyan niya ako ng kakaibang gamot. Ngumiti ang may-ari. Kakaibang gamot? Epektibo ang gamot ni Dr. Mateo. Ang asawa ko ay nagpapagamot na rin diyan sa loob ng mahigit 10 taon. Talaga? Nagulat ako. Oo, kilala ng lahat dito si Dr. Mateo. 3 henerasyon na iyang klinika nila sikat dahil sa galing ng paggamot. Kung ganoon, bakit walang pasyente? Naalala ko ang tahimik na waiting room. Bumuntong hininga ang may-ari. Ngayon, pumupunta na sa syudad ang mga kabataan. Ang natira lang ay mga matatanda. Wala silang pera. Mahirap makabawi ng puhunan. Wala akong masabi. Itinuro ng may-ari ang aking braso. Ipakita mo uli iyan kay Dr. Mateo. Kumuha ka pa ng gamot. Nag-alinlangan ako, ngunit labis na nangangati ang aking braso. At nangako ako sa aking ina na pupunta ako sa ospital. Ang klinika ay ospital din. Kaya't hindi ako nagsisinungaling, hindi ba? Lumabas ako ng homestay at naglakad patungo sa klinika ni Mateo. Wala pang 10 minuto, nakatayo na ako sa harap ng pinto. Tumingala ako sa karatula, klinika ni Mateo, sentro ng halamang gamot. Mga gamot, Mateo Reyes.
Huminga ako ng malalim at itinulak ang pinto. Wala pa ring pasyente sa loob. May isang matandang lalaki na nakaupo sa counter. Mas matanda kay Mateo, mukhang nasa 60s. Nagulat ang lalaki nang makita ako at sumigaw siya papasok. Bumukas ang pinto at lumabas si Mateo Reyes. Nang makita niya ako, walang emosyon ang mukha niya, ngunit ang tingin niya ay tila nagsasabing, hindi ba't sinabi ko na. Inabot ko ang aking braso, hindi nagsasalita, siniyasat ni Mateo ang aking braso. Pagkatapos ay may sinabi siya sa matandang lalaki. Tumayo ang matandang lalaki at pumasok sa loob. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya na may dalang kayumangging bote. Dinala ako ni Mateo sa consultation room. Pumasok ako at umupo sa kama sa consultation room. Binuksan ni Mateo ang bote. Nagbuhos ng likido sa isang maliit na tasa at iniabot sa akin. Kinuha ko ang tasa at inamoy. Mapait pa rin. Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono at binuksan ang translation app. 3 beses sa isang araw. Sa loob ng 2 araw. Kinuha ko ang tasa at ininom ng isang lagok. Napakapait, halos kumulubot ang mukha ko. Inabot ni Mateo ang baso ng tubig. Ininom ko ang tubig. Nag-type siya uli. Huwag kang magkamot. May sugat ka, mas matatagalan bago gumaling. Tumango ako at mahinang nagsalita, salamat. Hindi sumagot si Mateo, tumango lang. Lumabas ako ng consultation room. Iniabot sa akin ng matandang lalaki ang isang supot ng gamot at nagtanong kung magkano. Hindi ko naintindihan ang mga numero. Kinuha ko ang aking wallet at inilabas ang aking credit card. Iwinagayway ng matandang lalaki ang kanyang kamay. Lumabas si Mateo at may sinabi. Binuksan niya ang translation app at ito ang nakasulat, walang bayad. Emergency aid ito. Nagulat ako. Walang bayad? Umiling ako. Hindi, kailangan mong tanggapin. Inabot ko uli ang card, ngunit hindi iyon kinuha ni Mateo. Binuksan niya ang pinto, hudyat na lumabas na ako. Wala akong nagawa kundi lumabas. Sa loob ng 2 araw, uminom ako ng gamot, 3 beses sa isang araw, tumpak na tumpak. Ang lasa ay nakakatakot pa rin, ngunit tiniis ko, at may nangyaring kahanga-hanga. Ang hive sa aking braso ay nagsimulang maglaho. Hindi lang naglaho ang mga peklat na bumabagabag sa akin sa loob ng mahigit 10 taon ay kumupas na rin. Nakatayo ako sa harap ng salamin, iniikot ang aking braso at tinitingnan iyon. Hinaplos ko. Makinis. Ang balat na magaspang ay naging patag. Hindi ka pani-paniwala. Nagpadala ako ng email sa aking primary care physician sa France, kalakip ang larawan ng aking braso, 10 taon na ang nakararaan at ang larawan ng aking braso ngayon. Kinabukasan, may sagot ang email. Ay May, iyan ba talaga ang braso mo? Mag-video call tayo. Kinausap ko ang doktor. Ang doktor ay nasa 60s, isang veteranong doktor na nagmamasid sa akin simula noong 7 taong gulang ako. Tiningnan ng doktor ang screen at sinabing, hindi ako makapaniwala, ang iyong chronic urticaria ay habang buhay. Paano ito nangyari? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa cordyceps at ang gamot. Kumunot ang noo ng doktor. Cordyceps? Walang epekto ang ganoong folk remedy. May ininom ka pa bang ibang gamot? Wala po. Iyan lang. Matagal na nag-isip ang doktor, pagkatapos ay sinabing, maari mo bang i-analyze ang components ng gamot na iyon? Ipadala mo sa France. Tumango ako, ngunit may kakaiba akong naramdaman. Hindi masaya ang doktor dahil sa aking paggaling. Nagpapakita lang siya ng kuryosidad. Nang ibaba ko ang tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang maliit na nayon. Mabagal maglakad ang mga tao at bihira ang dumaraang sasakyan. Bigla akong nagtaka, bakit narito si Mateo Reyes? Napakagaling niya, bakit wala siyang pasyente? Lumabas ako ng homestay at naglakad sa nayon. Dumaan ako sa harap ng isang tindahan. Ang may-ari ng homestay ay nakikipag-usap sa isa pang lola. Nasa Tagalog ang usapan,
ngunit narinig ko ang pangalan ni Mateo Reyes. Huminto ako. Nakita ako ng may-ari ng homestay at kinawayan ako, pagkatapos ay binuksan ang kanyang telepono, translation app. Miss Amy, masamang balita. Magpapasara na ang klinika ni Mateo sa susunod na buwan. Tiningnan ko ang screen. Magpapasara. Naglakad ako patungo sa klinika. May maliit na papel na nakadikit sa pinto, nakasulat sa Tagalog. Kinuhanan ko ng larawan at isinalin. Paunawa ng pagsasara. Magtatapos na ang operasyon ng klinika ni Mateo sa katapusan ng susunod na buwan. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Binuksan ko ang pinto. Wala pa ring pasyente sa loob. Ang matandang lalaking mukhang ama ni Mateo ay nakaupo. Nagulat siya nang makita ako, at tumayo. Tila nagtatanong siya ng isang bagay, ngunit hindi ako marunong magtagalog. Binuksan ko ang aking telepono, translation app at nag-type, magpapasara na kayo sa susunod na buwan. Tiningnan ng lalaki ang screen at dahan-dahang tumango. Ang tingin niya ay malungkot. Bakit? Matagal siyang natahimik. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay hiniram niya ang aking telepono at dahan-dahang nag-type, walang pasyente. Umalis na ang lahat ng tao sa nayon. Ang natira ay mga matatanda na walang pera, kailangan din naming mabuhay. Wala kaming magagawa, wala akong masabi. Nakatayo lang ako. Nag-type siya uli. Nagsimula ang aking ama, 60 taon na ang nakakaraan. Kinuha ko, pagkatapos ay kinuha ng aking anak. Ngunit ngayon, matatapos na. Habang nagtatype siya, parang iiyak na siya. Bumukas ang pinto sa loob. Lumabas si Mateo. Nang makita niya ako, huminto siya sandali. May sinabi ang kanyang ama kay Mateo. Hindi sumagot si Mateo, tiningnan lang ako, ipinakita ko sa kanya ang aking braso, ang malinis na braso. Nag-alinlangan ang tingin ni Mateo sandali, ngunit agad itong bumalik sa pagiging walang emosyon. Lumapit siya, sinuri ang aking braso pulsuhan, siko, forearm dahan-dahang tiningnan, pagkatapos ay tumango ng bahagya. Binuksan ko ang translation app. Salamat. Ang hindi gumaling sa France sa loob ng 10 taon ay ginamot mo. Tiningnan ni Mateo ang screen. Hindi pa rin nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit parang namumula ang kanyang tainga. Hiniram niya ang aking telepono. Buti na lang at gumaling ka na. Nagtanong ako, bakit kayo magpapasara? Nag-alinlangan si Mateo, pagkatapos ay nag-type ng maikli. Mahirap ang buhay sa probinsya. Gusto ko pang magtanong, ngunit pumasok na si Mateo. Lumabas ako ng klinika at naglakad sa nayon, nag-iisip. Iniligtas ako ni Mateo. Hindi siya naningil. Ginawa niya ang aking alerhiya na hindi nagamot sa loob ng 10 taon. Ngunit ang taong iyon ay titigil na sa trabaho sa loob ng 1 buwan. Kakaiba. Naramdaman kong may mali. Bumalik ako sa homestay at humiga sa kama, nakatingin sa kisame. Tiningnan ko ang aking braso, ang malinis na balat. Nang gabing iyon, naisip ko si Mateo, ang kanyang tahimik na mukha, ang kanyang malamig na tingin, ang kanyang maingat na kamay, at ang kanyang likod nang nakadikit ang paunawa. Dapat akong umalis sa nayon na ito pagkatapos ng 2 araw, papunta sa susunod kong destinasyon. Ngunit nang gabing iyon, binago ko ang aking plano sa paglalakbay. Nagdesisyon akong manatili pa ng 1 linggo. Hindi ko alam ang dahilan, naramdaman ko lang na may kailangan akong gawin. Naramdaman kong kailangan kong gumanti sa natanggap ko. Binuksan ko ang aking Instagram, mayroon akong 500,000 followers. Puno ito ng mga larawan ng aking paglalakbay sa mundo, Eiffel Tower sa Paris, Colosseum sa Roma. Gusto ng mga tao ang mga larawan ng aking paglalakbay, at marami ang comments, ang galing. Gusto ko ring pumunta. Ang lupit. Ako ay 25 taong gulang, ngunit nakabisita na ako sa mahigit 30 bansa. Siyempre, dahil iyon sa kumpanya ng aking ama. Ngunit iba si Mateo Reyes. Minana niya ang klinika ng 3 henerasyon, ngunit magpapasara na ito sa loob ng 1 buwan. Ang perang ginastos ko sa 1 gabi sa hotel ay malamang nakatumbas na ng 1 buwang renta ng klinika.
Dumaan ako sa klinika at nakita ko si Mateo sa salamin, mag-isang nag-aayos ng mga herb cabinet. Bahagyang nakayuko ang kanyang likod. Bigla kong naisip, maaari ba akong tumulong? Bumalik ako sa homestay, binuksan ang aking laptop, at nagsimulang mag-type. Ito ang pamagat, ang mahiwagang gamot Pilipino na nagligtas sa babaeng Pranses. Nag-upload din ako ng mga larawan, ang lugar kung saan ako nahimatay sa libis, ang labas ng klinika, at ang larawan ng aking braso bago at pagkatapos. Siyempre, hindi ko sinama ang aking mukha. Ganito ang aking isinulat, sa buong buhay ko, nagdusa ako sa alerhiya. Hindi ito gumaling kahit sa pinakamahusay na ospital sa France. Ngunit sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, nakakita ako ng himala. Isang gamot na gawa sa uod na tinatawag na cordyceps ang nagligtas sa akin. Gumaling ang sakit na hindi gumaling sa loob ng 10 taon sa loob lamang ng 2 araw. Ang klinika na ito ng 3 henerasyon ay magpapasara na sa susunod na buwan dahil wala ng pasyente, nakakalungkot. Sa tingin ko, kailangang malaman ng mundo. Pagkatapos kong magsulat, pinindot ko ang upload. Kinabukasan ng umaga, baliw na tumunog ang aking telepono, mahigit 1,000 comments, 100,000 likes. Wow, sumikat. Talaga bang epektibo ang gamot na gawa sa uod damo? Saan iyan? Gusto ko ring pumunta. Ngunit mayroon ding mga negatibong comment. Cordyceps? Mukhang scam iyan. May scientific basis ba? Tiningnan ko ang mga comment at sumagot, ipinaliwanag ang aking karanasan. Pagsapit ng hapon, umabot na sa 100,000 ang views. Pagsapit ng gabi, 500,000. Kinabukasan, umabot na sa 1,000,000. Nag-contact din sa akin ang mga media sa France, sinabing gusto nila akong interviewin. Tumanggi ako dahil hindi para sumikat ang ginawa ko. Ngunit sa ika-4 na araw, nagulat ako nang dumaan ako sa klinika. May mga taong nakapila, mga 10 tao. Mga dayuhan. Narinig ko ang Ingles, Tagalog, at Hapon. Tiningnan ko sa loob ng klinika. Si Mateo Reyes ay nag-aasikaso ng pasyente. Balisa ang mukha niya. Ang kanyang ama ay abala rin sa pagbabalot ng gamot at pagpapaliwanag. Tinawag ako ng may-ari ng homestay. Miss Amy, ikaw ba ang gumawa nito? Nagulat ako. Ano ang ginawa ko? Ngayon, maraming dayuhan ang pumupunta sa nayon, naghahanap ng klinika ni Mateo. Nakanganga ako. Ipinakita sa akin ng may-ari ang kanyang telepono. Ang aking post ay ibinahagi sa maraming social media ng mga dayuhan. Mga pamagat na tulad ng, ang misteryo ng tradisyonal na gamot Pilipino, ang himala ng cordyceps. Nag-aalala ako. Nagkamali ba ako? Nang gabing iyon, kumatok ako sa pinto ng klinika, pagkatapos umalis ng lahat ng pasyente. Binuksan ni Mateo ang pinto. Nang makita niya ako, huminto siya sandali. Binuksan ko ang translation app. Nagpost ako sa internet. Humihingi ako ng paumanhin. Tiningnan ni Mateo ang screen at umiling. Hindi, ayos lang. Nag-type siya. Ayos lang. Paanong magiging ayos lang? Ang dami ng tao. Mahirap ba? Nag-alinlangan si Mateo, pagkatapos ay nag-type. Kahit mahirap, hindi masama. Talaga? Binuksan ni Mateo ang pinto. Pumasok ka. Pumasok ako sa klinika. Nakabukas ang isang notebook sa counter ang appointment list. Puno ng mga pangalan, nasyonalidad, at sintomas. Lumabas ang ama ni Mateo. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malaki. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay at may sinabi sa Tagalog. Hindi ko naintindihan, ngunit sa pakiramdam, alam kong nagpapasalamat siya. Binuksan ni Mateo ang translation app. Sabi ng aking ama, salamat. Dahil sa iyo, tila maaari nang magpatuloy ang klinika. Naluha ako, uminit ang aking dibdib. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat. Iniligtas mo ako. Tiningnan ni Mateo ang screen. Hindi pa rin nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit parang namumula na naman ang kanyang tainga. Hiniram niya ang aking telepono. Buti na lang at gumaling ka na.
Tiningnan ko rin ang aking braso, ang malinis na braso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, maari akong lumabas ng nakasuot ng short sleeve na damit. Nang gabing iyon, bumalik ako sa homestay at nag-isip. Sa buong buhay ko, tumanggap lang ako pera, pagmamahal, pag-aalala mula sa aking mga magulang. Ngunit ngayon, tila sa unang pagkakataon, may naibigay ako sa isang tao. Hindi ko alam na napakasayang gawin iyon. Lumipas ang 1 linggo, ang klinika ay nagkaroon na ng appointment system dahil sa dami ng pumupunta. Patuloy akong nanatili sa nayon. Hindi ko inisip na aalis ako, hindi ko magawa. Araw-araw, dumadaan ako sa klinika, nagkukunwari akong naglalakad, ngunit ang totoo, gusto kong makita si Mateo. Si Mateo ay nananatiling walang emosyon sa kanyang mga pasyente. Hindi siya pala kaibigan, hindi siya ngumingiti. Tanging tahimik siyang kumakapa ng pulso at nagrereseta ng gamot, ngunit alam ko kung gaano kaingat ang kanyang mga kamay, kung gaano siya ka-focus sa bawat pasyente. Isang hapon, nakaupo ako sa bench sa harap ng klinika, nagkukunwari akong nagbabasa, ngunit ang totoo, tinitingnan ko si Mateo sa salamin. Lumabas si Mateo. Nang makita niya ako, huminto siya sandali, pagkatapos ay lumapit. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type. Bakit nandito ka pa? Nagkibit balikat ako dahil gusto ko ang nayon na ito. Umupo si Mateo sa tabi ko. Ito ang unang pagkakataon na umupo siya sa tabi ko. Matagal kaming natahimik, nakaupo, nakatingin sa dagat at nakikinig sa tunog ng alon. Nag-type uli si Mateo. Salamat. Dahil sa iyo, nailigtas ang klinika. Umiling ako. Dahil ginamot mo ako, nag-anunsyo lang ako. Ngumiti si Mateo. Kahit napakaliit na ngiti, hindi ko iyon pinalampas. Bakit ka naging mga gamot? Tanong ko. Nag-alinlangan si Mateo, pagkatapos ay nag-type ng mahabang mensahe. Sinimulan ng aking lolo ang klinika 60 taon na ang nakaraan. Kinuha ng aking ama. Natuto rin ako natural lang. Simula pa noong bata ako, ang klinika na ito ang aking playground. Noong una, ayaw ko. Gusto kong pumunta sa Maynila at magtrabaho at kumita ng malaking pera tulad ng aking mga kaibigan. Ngunit noong nasa college ako, namatay ang aking lolo. Bago siya namatay, hinawakan niya ang aking kamay. Ang trabahong ito ay hindi para kumita ng pera. Ito ay para magligtas ng tao. Ang boses ng aking lolo ay nasa tainga ko pa rin. Kaya't bumalik ako sa nayon at tinulungan ang aking ama sa klinika. Ngunit paunti na ng paunti ang pasyente. Umalis na ang mga kabataan. Ang natira ay mga matatanda. Araw-araw, nag-aalala kami kung ipapasara na ba. At pagkatapos, dumating ka. Naantig ako. Proud din sa iyo ang lolo mo, nag-type ako. Tiningnan ako ni Mateo. Ang kanyang tingin ay mainit. Nang gabing iyon, inanyayahan ako ni Mateo na maghapunan. Ang 2nd floor ng klinika ay kanilang tirahan. Naghanda ng pagkain ang kanyang ama. Kanin, sinigang, inihaw na isda, gulay. Simple, ngunit napakasarap. Habang kumakain, nagtanong ang ama ni Mateo ng isang bagay. Isinalin ni Mateo, nagtatanong ang aking ama, ano ang trabaho ng iyong mga magulang? Sumagot ako, nagmamay-ari ng kumpanya ng kosmetiko ang aking ama. Isinalin ni Mateo. Tumango ang kanyang ama, pagkatapos ay may sinabi uli. Bahagyang namula ang mukha ni Mateo. Ano ang sinabi niya? Tanong ko. Nag-alinlangan si Mateo, pagkatapos ay nag-type. Sabi ng aking ama, buti sana kung magkaroon siya ng manugang na tulad mo. Namula ang aking mukha. Ganoon din si Mateo. Tumawa ang kanyang ama, pagkatapos ay may sinabi uli. Bumuntong hininga si Mateo. Isinalin, nagbibiro lang ang aking ama, huwag mong isipin. Ngunit inisip ko. Kakaiba, inisip ko. Pagkatapos kumain, dinala ako ni Mateo sa bubong. Mula doon, makikita ang dagat. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa dagat. Maganda, hindi ba? Nag-type si Mateo. Oo, totoo, sagot ko.
Matagal kaming natahimik, nakatayo. Sa sandaling iyon, maingat na hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Nagulat ako at tumingin sa kanya. Tiningnan din ako ni Mateo. Ang kanyang kamay ay mainit. Kahit magaspang, naramdaman kong ligtas ako. Hindi ko hinila ang aking kamay. Ganoon lang kami, nakatingin sa dagat. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa homestay, tumingin ako sa salamin. Namumula ang aking mukha at nakangiti ako. Gusto ko si Mateo. Ang taong walang emosyon, ngunit may mainit na puso. Ang taong walang emosyon, ngunit totoo. Ngunit may isang problema. Kailangan kong umuwi sa France pagkatapos ng isang buwan. Patuloy na nagkontak ang aking ama, nagtatanong kung kailan ako uuwi. At si Mateo ay isang taong hindi maaaring umalis dito. Tiningnan ko ang mga bituin sa labas ng bintana at nag-alala ako. Kinabukasan ng umaga, tumawag ang aking ina. "Ay May, kailan ka uuwi?" Ang boses ng aking ina ay puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang klinika. Binubuksan ni Mateo ang pinto. "Maya-maya lang, Nay," sagot ko. "Gaano katagal? Isang buwan ka na dyan." "Nag-aalala na rin ang iyong ama." Wala akong masabi. "Nay, iyon kasi." Huminto ako. "Ay, ano?" Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay sinabi, "Gusto kong manatili dito, Nay." Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong, "Dahil ba sa isang lalaki?" Hindi ako makasagot. Ang pananahimik ay sagot. Bumuntong hininga ang aking ina. "Ay May, gaano mo nakatagal kilala ang Pilipinong lalaking iyan? Isang buwan pa lang, hindi ba?" "Alam ko, pero..." "Pero ano?" "Bata ka pa, mahaba pa ang buhay." Ang pag-ibig sa unang tingin ay hindi laging pag-ibig. Alam kong tama ang sinasabi ng aking ina. Ngunit iba ang sinasabi ng aking dibdib. Isang linggo pa. Dagdag pa ng isang linggo, Nay. Hindi na nagsalita ang aking ina. Ibinabalang niya ang tawag. Umupo ako sa kama. Mabigat ang aking dibdib. Lumipas ang 3 araw. Tila iniiwasan ako ni Mateo. Kapag dumaan ako sa klinika, nagkukunwari siyang abala sa pag-aasikaso ng pasyente. Alam kong nararamdaman din niya na malapit na ang pamamaalam. Nang gabing iyon, may maliit na pagdiriwang sa nayon, isang piyesta sa tabing dagat. Nagtipon ang mga tao, nagbahagi na ng pagkain, at kumanta. Mag-isa akong naglalakad sa tabing dagat, nakikinig sa tunog ng alon. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa dagat. Sa sandaling ito, may tumawag sa akin mula sa likuran. "Ay May." Si Mateo. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ako sa aking pangalan. Kahit nasa Tagalog, kumabog ang aking puso. Lumingon ako. Nakatayo si Mateo. May dala siyang isang bagay sa kamay. Lumapit siya at iniabot sa akin. Isang maliit na supot. Binuksan ko ang supot. May laman itong pinatuyong halamang gamot at isang maliit na papel. Binuksan ko ang papel. Nakasulat sa Tagalog. "Ginamit ko ang aking telepono para isalin. Dalhin mo ito sa France at inumin. Huwag mong hayaang bumalik ang alerhiya mo at manatiling malusog." Halos maiyak ako. Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. Nanginginig ang kanyang daliri. "Ayaw kitang paalisin, ngunit hindi rin kita kayang pigilan. Ikaw ay isang taong ang buong mundo ay tahanan. Ako ay isang taong nakakulong sa maliit na nayon na ito. Nang makita kita sa unang pagkakataon, alam kong hindi ka sa akin nabibilang. Masyado kang maliwanag, masyado kang malaya, masyado kang maganda. Ngunit ako ay naging makasarili. Ang isang buwan na nanatili ka rito ay ang pinakamaliwanag na oras sa aking buhay." Tiningnan ko ang screen. Umiyak ako. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type. "Napakasaya ko rin dahil sa iyo." Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan ako ng isang tao. Hindi dahil sa pera o pamilya, kundi dahil ako mismo. Iniligtas mo ako, hindi lang ang aking katawan, kundi ang aking puso rin. Binigyan mo ng kahulugan ang aking walang saysay na paglalakbay. Ngunit tama ang sinabi ng aking ina.
Isang buwan pa lang tayo. Totoo ba ito o pansamantalang damdamin lang? Paano natin malalaman? Tiningnan ni Mateo ang screen, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Hinawakan niya ang aking kamay, pagkatapos ay inilagay ang aking kamay sa kanyang dibdib. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Nag-type siya gamit ang isang kamay. Alam ng aking puso ang sagot. Totoo ito. Hindi ko na napigilan. Tumingala ako kay Mateo. Yumuko rin si Mateo upang tingnan ako. Pagkatapos ay dahan-dahan at maingat niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dumampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Mainit at malambot, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng alon. Ang hangin ay humihip, ngunit hindi ako nilamig. Pagkatapos ng halik, hinaplos ni Mateo ang aking pisngi. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono. Huwag kang umalis. Umiling ako, umiyak ako, kailangan kong umuwi, may pamilya ako. At alam mo, kung mananatili ako, darating ang araw na pagsisisihan ko ito. Ang maliit na nayon na ito ay magiging parang kulungan sa akin. Tumango si Mateo. Malungkot ang kanyang tingin. Alam ko, kaya't mas lalo kitang ayaw paalisin. Ngunit kailangan kitang paalisin. Nag-type siya. Niyakap namin ang isa't isa ng matagal, hindi nagsasalita. Sa malayo, sumabog ang mga fireworks. Ang huling fireworks ng piyesta. Ang kalangitan ay napuno ng magagarang kulay pula, asul, dilaw. Ngunit hindi ko tiningnan ang fireworks. Tiningnan ko lang si Mateo, tiningnan lang ako. Natapos ang lahat ng fireworks, pumalakpak ang mga tao, tapos na ang piyesta, matatapos na rin ang oras namin. Hinatid ako ni Mateo sa homestay. Magkahawak ang aming kamay, hindi nagsasalita. Sa harap ng homestay, kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. Umuwi ka ng ligtas, at maging masaya ka sa France. Tumanggo ako. Barado ang aking lalamunan, hindi ako makapagsalita. Tumalikod si Mateo at naglakad palayo. Hindi siya lumingon. Tiningnan ko ang kanyang likod hanggang sa mawala siya sa dilim. Pagkatapos ay pumasok ako sa silid at nag-impake. Bukas ng umaga, aalis na ako. Uuwi na ako sa France. Tapos na si Mateo. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Patuloy akong umiyak. Labis na masakit ang aking dibdib. Marahil ito na ang tunay na pag-ibig. Kaya't mas masakit. Lumipas ang isang linggo, ang araw na dapat akong umuwi sa France, inayos ko ang aking maleta. Ayaw kong mag-ayos, ngunit hindi gumagalaw ang aking kamay. Kumatok ang may-ari ng homestay. Miss Amy, nandito na ang taxi papunta sa airport. Hindi ako makasagot. Tiningnan ko lang ang labas ng bintana. Nakita ko ang klinika. Binubuksan ni Mateo ang pinto. Maya-maya lang, Nay, sagot ko. Gaano katagal? Isang buwan ka na diyan. Wala akong masabi. Pumasok ang may-ari at tiningnan ang aking mukha. Bumuntong hininga siya. Hindi ka pa rin nagdedesisyon kung mananatili ka o aalis. Umiling ako. Hindi ko alam. Umupo ang may-ari sa tabi ko, pagkatapos ay nagsalita. Noong bata ako, gusto ko ring pumunta sa Maynila. Doon din ako nag-aral. Gusto ko ring magtrabaho, ngunit nakilala ko ang aking asawa at nanatili ako. Nagsisisi ba ako? Hindi. Ito ang buhay ko. Ngunit iba ka, Miss Amy. Nakita mo na ang buong mundo. Magiging masaya ka ba kung mananatili ka sa ganitong probinsya? Wala akong masabi. Dumating ang driver ng taxi para kunin ang aking maleta. Inabot ko sa kanya ang aking bag. Lumabas ako ng homestay. Nakatayo si Mateo Reyes. Nakasuot siya ng mga gamot robe, tila galing lang sa pag-aasikaso ng pasyente. Tiningnan namin ang isa't isa, hindi nagsasalita. Lumapit si Mateo at kinuha ang kanyang telepono. Umuwi ka ng ligtas, nag-type siya. Halos maiyak ako, ngunit nagpigil ako. Salamat sa lahat, nag-type din ako. Sumakay ako sa taxi. Umalis ang driver. Lumingon ako.
Nakatayo si Mateo, kumakaway. Kumaway din ako. Lumabas ang taxi sa nayon. Unti-unting lumiit ang dagat. Hindi ko na rin nakita ang klinika. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Umiyak ako. Hindi ko mapigilan. May sinabi ang driver sa rearview mirror sa Tagalog. Hindi ko naintindihan. Umiling ako, hudyat na ayos lang ako. 2 oras ang biyahe papuntang airport. Patuloy akong nakatingin sa labas ng bintana, sinusubukang huwag mag-isip ng kahit ano. Pagdating sa airport, kinuha ko ang aking maleta at pumunta sa counter. Kinumpirma ng attendant ang aking pasaporte at tiket. Sa sandaling iabot na niya ang boarding pass, huminto ako. Nagtanong ang attendant, ayos lang po ba? Tiningnan ko ang aking kamay, ang malinis na braso. Ang braso na ginamot ni Mateo. Pagkatapos ay inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib. Tumitibok ang aking puso. Naunawaan ko. Alam na ng aking puso ang sagot. Pasensya na, sabi ko sa attendant. Hindi ako aalis. Nagulat ang attendant. Kinuha ko pabalik ang aking maleta at lumabas ng airport. Sumakay ako sa taxi. Ipinakita ko sa driver ang address, ang maliit na nayon sa Timog. Nagulat ang driver. Doon? 2 oras po iyan, ayos lang. Pakiusap, bilisan mo. Muling tumungo ang taxi sa Timog. Kumabog ng malakas ang aking puso. Palubog na ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel. Pagdating sa nayon, 6 ng gabi na. Huminto ang taxi malapit at tumakbo ako patungo sa klinika. Nakasarado ang pinto ng klinika. Tapos na ang oras ng konsultasyon. Kumatok ako. 1, 2, 3. Bumukas ang ilaw. Bumukas ang pinto. Lumabas ang ama ni Mateo. Nanlaki ang kanyang mata nang makita ako. Pagkatapos ay sumigaw siya papasok. Lumabas si Mateo Reyes. Nang makita niya ako, natigilan siya. Ganoon din ako. Ganoon lang kami nakatayo ng matagal. Pagkatapos ay lumapit si Mateo. Kinuha niya ang kanyang nanginginig na kamay at nag-type, "Bakit ka bumalik?" Kinuha ko ang aking telepono at nag-type, "Gusto mo ba ng empleyado na magta-translate at mag-aasikaso ng SNS?" Maraming dayuhang pasyente. Tiningnan ni Mateo ang screen, pagkatapos ay tiningnan ako. "Hindi ko kayang bayaran ang iyong sahod," nag-type siya. Ngumiti ang kanyang mga labi. Ngumiti rin ako. Kumita na ako ng maraming pera. Ngayon, gusto kong gumawa ng iba. Isang trabahong may kahulugan. Isang trabahong nagliligtas ng tao. Ngumiti si Mateo, pagkatapos ay niyakap ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong umuwi na ako. Ang ama ni Mateo ay tumatawa sa likuran, pagkatapos ay may sinabi, bumulong si Mateo sa aking tainga. Kahit nasa broken English na Taglish, naintindihan ko. Sabi ng aking ama, "Welcome home." Tumingala ako sa kanyang ama at bumati, "Salamat." Kinawayan ako ng kanyang ama na pumasok. Hinawakan ko ang kamay ni Mateo at pumasok sa klinika. May amoy ng gamot, mapait at astringent na amoy, ngunit ngayon, ang sarap amuyin. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking ina. "Nay, mananatili ako sa Pilipinas." Matagal na natahimik ang aking ina. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong, "Masaya ka ba?" "Opo, Nay. Talagang masaya ako." Bumuntong hininga ang aking ina. "Sige. Basta bumisita ka sa amin sa bakasyon." Ngumiti ako at nangako. Pagkalipas ng 1 buwan, nagtatrabaho na ako sa klinika. Nag-aasikaso ako ng mga dayuhang pasyente, nag-aasikaso ng SNS. Puno na ang appointment hanggang 3 buwan. Ang mga tao mula sa buong mundo ay pumupunta na sa klinika ni Mateo. Sikat na ito ngayon bilang ang mahiwagang klinika na nagpagaling ng alerhiya gamit ang cordyceps. Ngunit hindi nagbago si Mateo, tahimik pa rin siya, at nakatuon sa bawat pasyente. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ngumingiti siya ngayon kapag tumitingin sa akin, at kapag hindi nakikita ng mga pasyente, palihim siyang humahawak sa aking kamay. Isang gabi, umalis na ang huling pasyente. Umakyat na rin sa 2nd floor ang ama ni Mateo.
Kami na lang dalawa sa klinika. Nag-aayos si Mateo ng mga herb cabinet. Tinitingnan ko ang appointment list para bukas sa counter. Sa sandaling ito, niyakap ako ni Mateo mula sa likuran. Nagulat ako at lumingon. Nakangiti si Mateo, "Pagod ka na ba?" Sabi niya sa Tagalog. Naiintindihan ko na ang simpleng Tagalog ngayon. "Ikaw din," sagot ko sa aking broken Tagalog. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. "Gusto mo bang pumunta sa bubong?" Tumango ako. Magkahawak kamay kaming umakyat sa bubong. Hindi niya binitawan ang aking kamay habang umaakyat kami sa hagdan. Pagdating sa bubong, nakita namin ang dagat. Palubog na ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at pink. Sumandal kami sa railings. Humipa ng hangin at lumipad ang aking buhok. Inayos ni Mateo ang aking buhok sa likod ng aking tainga, pagkatapos ay tiningnan ang aking mukha. "Masaya ka ba?" tanong niya. "Opo." Sagot ko nang nakangiti sa Tagalog. Ngumiti si Mateo. Niyakap ako ni Mateo. Ganoon lang kami. Mula sa pagiging mayamang anak na babae sa France, naging empleyado ako ng isang herbal clinic sa probinsya ng Pilipinas. Walang sahod, ngunit masaya ako araw-araw. Nag-aalala pa rin ang aking ina. Minsan sa isang buwan, nag-video call kami at nagtatanong siya, "Talaga bang ayos ka? Hindi ka nagsisisi?" Ngumingiti ako tuwing sumasagot, "Ayos lang po. Talagang masaya ako." Hindi maintindihan ng aking ama kung bakit ako naghihirap sa ganoong probinsya, ako na walang kakulangan sa kahit ano. Ngunit ayos lang. Ito ang buhay na pinili ko. Niyakap ako ni Mateo sa balikat. Sumandal ako sa kanyang dibdib. Minsan, kapag naglalakad kami at nakakakita ng mga insekto, naiisip ko, kung hindi ako nakagat ng insekto sa libis noong araw na iyon, kung hindi ko nakilala si Mateo Reyes. Siguro, naglalakbay pa rin ako sa mundo. 30 bansa, 40 bansa, 50 bansa, isang walang kabuluhang paglalakbay, puro bilang lang ang nadadagdagan. Nag-a-upload ng maraming magagandang larawan sa Instagram, ngunit walang laman ang loob ko, ngunit ngayon, iba na. Nakita ko ang aking tahanan, at nakita ko ang lugar na dapat kong kalagyan. Ito, ang maliit na nayon na ito. Ang lumang herbal clinic na ito, at ang taong ito. Hindi pera, hindi kalayaan, hindi paglalakbay. Kundi ito, ang makasama ang taong mahal ko, gumawa ng isang bagay na may kahulugan, at mamuhay ng may pasasalamat araw-araw. Alam ko na ngayon kung ano ang hinahanap ko sa buong buhay ko. Dito nagtatapos ang kwento na gusto kong sabihin. Salamat sa inyong pakikinig. Kung naantig ang inyong puso ng kwento ngayon, pakipindot ang subscribe at like. Ang inyong isang click ay malaking lakas para sa paggawa ng video na ito. Muli kaming bibisita sa inyo gamit ang isang magandang video.